Sa mga balitang mayroong pag-asa, Central Provinces Mission, isinagawa ang groundbreaking ceremony sa Mexico, Pampanga. Bagong Pastoral House ng Central Luzon Conference, formal nang binuksan. Palala Care Group Ministry, ipinagdiwang ang ikalawang taon ng paglilingkod. Frisco SDA Church, ipinagdiwang ang ika-24 na taon ng paglago at pagkakaisa. Women's Crusade sa Lutukan, nagbigay diin sa malusog na pamumuhay. Praise meeting sa Mountain Provinces, nagbuklod sa 2 distrito. Lahat ng yan ihahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kami nagbabalik upang maghatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng Seventh-day Adventist sa Luzon. Isang mahalagang yugto ang sinimulan ng Central Provinces Mission sa isinagawang groundbreaking ceremony para sa kanilang itatayong headquarters sa Mexico, Pampanga. Ito ay simula ng mas matibay na paglilingkod at mas pinalawak na misyon. Para sa balitang may pag-asa, ihahatid ni Myra Jim Taniedo. Isang taon matapos may tatag ang Central Provinces Mission, formal nang sinimulan ang pagtatayo ng kanilang inaasam-asam na headquarters sa pamamagitan ng isang groundbreaking ceremony dito sa Mexico, Pampanga. Masayang nakilahok ang mga miyembro, leaders at supporters ng CLPM mula bata hanggang matanda sa isang fun run, isang masiglang pagsisimula bago ang opisyal na programa. Sa bawat takbo at hakbang, ramdam ang pagkakaisa at excitement para sa panibagong yugto ng misyon. Dumalo rin sa selebrasyon ng iba't ibang church members, community partners at mga taga-suporta na matagal nang kasama ng CLPM sa kanilang ministeryo. Ang kanilang presensya ay patunay ng patuloy na pagtitiwala sa layunin at direksyon ng organisasyon. Sa ilalim ng temang Building Up for Mission, isinagawa ang groundbreaking ceremony kung saan sabay-sabay na isinagad ng mga opisyal ang unang pala ng lupa, isang makasaysayang simbolo ng pagsisimula ng bagong tahanan ng kanilang operasyon. Nothing is too difficult that God cannot do. Everything is possible. Mga kapatid, kung meron pang panahon na dapat tayong magkaisa, kung meron pang panahon na dapat tayong magtulungan, ilagak natin anumang meron tayong mga minamahal ko mga kapatid. Your prayers are very much needed to make everything happen and to allow God's hands to move all the way. Not only seeing the reality of our dream, but to prepare us for His soon coming, so that each one of us, my dear friends, when He comes, we will meet the Lord in the air and be with Him forever and ever. Matapos ang programa, nagsagawa rin sila ng pamamahagi ng mga aklat at pamphlets sa komunidad, isang simpleng paraan ng pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Para sa mga miyembro, ang headquarters na ito ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang magiging sentro ng mga programa, outreach at serbisyo na lalo pang magpapalakas sa kanilang misyon sa pag-abot at paglilingkod sa mas maraming komunidad sa Central Luzon Provinces Mission. Layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Myra Jim Taniedo, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Formal nang binuksan ng Central Luzon Conference ang kanilang bagong Pastoral House, kung saan ito ay isang lugar na magsisilbing tahanan at sandigan ng mga manggagawang patuloy na naglilingkod sa komunidad. Si Edison Aceveros Jr. para sa Balita May Pag-asa. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisagawa ang nagtatayo. Ang Central Luzon Conference ay matagumpay na nagsagawa ng inauguration ceremony sa bagong 4-story pastoral house, pinangunahan ni Pastor Daniel Malabad, President ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang programa, at binigyang diin niyan ang pastoral house ay malinaw na patotoo ng katapatan ng Diyos. Ayon sa kanya, ang gusaling ito ay isang regalo para sa mga manggagawa, isang tahanang magiging sentro ng misyon at laging mapuspos ng presensya ng Panginoon. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Noel Galang, President ng Central Luzon Conference, sa kabutihan ng Diyos at sa mga kapatirang nagbigay suporta upang maisakatuparan ang pagtatayo ng gusaling ito. Una po sa lahat, salamat sa Panginoong Diyos na siyang nagkakalob ng lahat ng kasaganaan, ng pagpapala
at biyaya na ginamit po upang ito ay maitayo at kasabay yon ng mga kapatid natin na buong tapat, buong sipag at buong siglang nagkakaloob ng kanilang mga handog at mga ikapo at ipinagtiwala sa pamunuan natin upang ito gamitin at mailatag ang ganitong vision na maipatayo ang pastoral house sa Central Luzon Conference. Maraming salamat. Ibinahagi rin ni Pastor Efraim Parulan, dating president ng CLC, ang mahabang panahon ng pangarap at pagpaplano para sa pagtatayong ito. Ang proyekto pong ito ay katuparan ng matagal ng pangarap ng ating mga administrador noon pa. At sa kapanahonan ng COVID, right after this, lalong nakita ang pangangailangan na magkaroon na ng mas mabuti, maalwang tirahan ng ating mga manggagawa dito po sa opisina. Kaya po ito ay sa kabutihan ng Panginoon. Ang vision na ito ay naging katuparan ngayon, kaya purihin natin ang ating dakilang Diyos. Kasama rin nagpasalamat si Architect Ariel Austria na nanguna sa konstruksyon ng proyekto. Okay, first of all, I want to praise God, no, na natapos ang ating building nito, building ng ating Panginoon, kasi ito is para sa manggagawa natin. So, we are very much privileged na maging part dito sa trabaho ng ating Panginoon and be a part of this God's project. So, with that, kahit we have many challenges na namit dito, but with God's help and with the support of all the leadership of CLC, Building Committee, maraming salamat because they are very much supportive. Sa pagtatapos ng seremonya, naging malinaw sa lahat ng dumalo na ang bagong pastoral house ay hindi lamang isang pisikal na istruktura kundi isang simbolo ng pagkakaisa, pananampalataya at patuloy na pag-asa ng iglesia sa pangunguna ng Diyos. Bilang bagong tahanan ng mga manggagawa ng CLC, inaasahang magsisilbi itong lugar ng panalangin, paghahanda at pagpapatibay ng misyon habang patuloy na tinutupad ng iglesia ang tukuling maghatid ng liwanag at pag-asa sa komunidad. Naghahatid ng balitang may pag-asa, ako si Edison Nasiveros Jr. para sa Hope Today, HCNT News. 2 taon ng tapat na paglilingkod ang ipinagdiwang ng Palale Care Group Ministry. Taong puno ng pasasalamat sa biyaya at patnubay ng Diyos habang patuloy nilang ipinagkakatiwala sa panalangin ang hangaring maging ganap na company church. Alamin ang masayang pagdiriwang na ito, ihahatid ni Michelle Sara. Sa temang Anchored in Christ, Serve with Purpose, ipinagdiwang ng Palale Care Group ang 2 taon ng kanilang pagpupulong sa kasalukuyang lugar, isang makabuluhang hakbang sa kanilang patuloy na paglago. Bagamat hindi pa organisadong iglesia, bahagi sila ng Central Quezon 1 District at may layuning maitatag bilang company church sa hinaharap. Ang care group ang aking nakikitang pinakamabisang papel ng bawat membro ng iglesia. Ang iglesia, hindi kinakailangang maging marami ang membro, kundi ang bawat iglesia at membro ng iglesia ay magkaroon ng sama-samang paggawa sa labas ng iglesia. At ang naging bunga nito ay ang pagkapahayag ng pabalita ng ating Panginoon individually. Ang bawat membro ng care group ay nakikinabang at lumalago sa spiritual na buhay habang ginagampanan ang gampanin ng bawat isa na ipahayag ang pabalita ng Panginoon anuman ang kanyang kakayahan na kanyang tinanggap mula sa Panginoon. Ang care group ay may makulay na kasaysayan na ibalik matapos ang mahigit 2 dekadang pagka-dissolve at ngayon ay muling sumisigla sa pananampalataya. Pinangunahan ng treasurer ng South Central Luzon Conference, si Elder Rubini D. Vargas, ang oras ng pagsasama sa umaga bilang tagapagsalita para sa divine worship. Nakilala ko po ang Palale Care Group dahil nung pakikama nila yung paano sila tatanggap sa iyo, pinagdagan po yung knowledge ko kasi yung doktrina na naaaral ko po ay hindi ko po naranasan dati. More po ang pananampalataya ko, more po ang paniniwala ko, more po ang saya nang dahil po sa Palale. Siyempre nagpapasalamat po sa Panginoon na ako'y matibay at pakatatag manatili para kay Lord.
Nakiisa ang mga kapatiran mula sa kalapit na mga iglesia sa hapon ng Sabado upang ipagdiwang ang tagumpay na palale na ngayon ay kilala bilang Good Samaritan SDA Church. Pinangunahan naman ni Pastor Kaagbay ang commitment service na nagbigay diin sa paglilingkod at may layunin at direksyon mula kay Kristo. Tampok sa programa ang mga awitin, testimonya at pagbabahagi ng karanasan patunay ng buhay na pananampalataya at aktibong pakikilahok ng mga miyembro. Ang mga natutunan ko po sa pagsali po sa care group po na ito ay ang pagbabalik po ng Panginoon at kung paano rin po magpatawad. Nagpapasalamat po ako dahil ako po ay nabautismuhan bilang isang Adventist ngayon pong araw na ito. Nagpapasalamat rin po ako dahil po buong pamilya po namin ay napabautismuhan na po. Sa patuloy na paggabay ng Diyos, pinagtitibay ng Good Samaritan SDA Church ang kanilang panawagan na maglingkod ng may pananampalataya, layunin at malasakit sa komunidad. Mula rito sa Palale, Tayabas City, Quezon, ako si Michelle C. Sara nag-uulat ng balitang may pag-asa para sa Hope Today HCNP News. Ipinagdiwang ng Frisco Seventh-day Adventist Church ang 24 na taon ng patuloy na paglago, pagkakaisa at katapatan ng Diyos sa isang makabuluhang anniversary celebration sa Quezon City. Ang ulat ng pagdiriwang, balitang may pag-asa ni Jayesh Matayag. 24 na taon ng biyaya at katapatan ng Diyos ang pinagdiwang ng Frisco Church sa kanilang anniversary celebration. Sa temang What a Day, Faithful in the Present, Focus on Eternity, sinimulan ang araw sa sama-samang pagsamba, isang paalala ng pundasyon ng iglesia ay nananatiling pananampalataya. Sa mensaheng binahagi ni Pastor Jose Sabat Jr., hinamon ang bawat isa na maging tapat sa araw-araw habang nakatuon sa pag-asang walang hanggan. Simula noon hanggang ngayon, hindi pinabayaan ng Diyos ang iglesyang ito. Lalong nagawa nila na maging center focus doon sa mga paglilingkod na nais ng Diyos na maibigay ng iglesia sa komunidad, maging tagapagdala ng liwanag at maging blessing sa community. At ang napakagandang message na nakita natin na ang Diyos ay nananahan sa ating lahat. At kung tayo ay mananatiling magtatapat sa pagdala ng misyon, sa paglilingkod, sa pagkakaisa, sa pananalangin, at pagsulong ng gawain sa iglesia, tayo'y sama-samang naglalakbay patungo doon sa inihahandang tahanan ng Panginoon na katulad na sinabi ng tema, what a day it is, or what a day that will be, ng buong henerasyon, buong pamilya, lahat ng pamilya sa Frisco Church, magkasama-sama doon sa New Jerusalem, doon sa inihandang tahanan ng Diyos sa ating lahat, na mapalibutan natin siya at yun ang katuparan na siya ay sa ating palagi at tayo ay sa Kanya. Pagsapit ng hapon, naging buhay ang selebrasyon sa pamamagitan ng awit, talento at presentasyon ng iba't ibang grupo. Larawan ng isang iglesyang naglilingkod ng may kagalakan at pagkakaisa. Nag-iwan naman ng hamon si Pastor Daniel Moleda, District Pastor, na ipagpatuloy ang misyon ng simbahan sa komunidad. Higit pa sa isang anibersaryo, ito ay kwento ng isang iglesyang patuloy na lumalakad kasama ang Diyos. Faithful today, focus on eternity. Ako po ay napakasaya dahil nakarating ang aming bahay-sambahan ng 24 years. Masaya ngayon kasi maraming mga kabataan na nakasali, hindi kagaya ng mga unang mga na konti lang yung mga kabataan. Kasi yung mga kabataan noon, maliliit pa. Ngayon, mga dalaginding na sila at saka mga binata na. Kaya napakasaya talaga pag maraming mga kabataan na nakikisali sa mga ganitong pagkakataon. At isa pa, yung mga matatanda nagiging masaya rin dahil nakikita nila yung mga kabataan na
masigla. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Ako si Jeyush Madayag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isinagawa ng Lutukan Adventist Church ang Women's Crusade na nagbigay diin sa kahalagahan ng malusog na pamumuhay, pisikal, emosyonal at espiritual bilang bahagi ng masaya at makabulang buhay. Para sa balitang nagbibigay lakas at inspirasyon, iyahatid ni Novice Isagire. Idinaos ang Women's Crusade sa Sitio Highlander, Lutukan, Sariaya, Quezon, na naglalayong patuloy na maipahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral tungkol sa pisikal at espiritual na kalusugan. Layunin ng programa na may temang maging malusog at masaya na maipabatid sa mga dumadalo ang iba't ibang paraan upang mapangalagaan ang kalusugan at higit sa lahat, maipaabot ang mensahe ng buhay na walang hanggan na kay Kristo Jesus makakamtan lamang. Dinaluhan ang naturang gawain ng may higit kumulang sa 80 na mga bata, talubata at matatanda. Ang mga naging tagapagsalita ay ang mga kababaihan ng Lutukan na sina Sister Daisy Manalo, Novice Isagire, Lita Ocampo, Melody De Leon, Sheila Alamag, Lilet Hala at Delia Montañez. Naging maayos at organisado ang daloy ng programa sa pamamatnubay ng Panginoon, pagkakaisa at pagtutulungan ng mga kababaihan ng Lutukan Seventh-day Adventist Church. Gabi-gabi ay nagkakaroon ng question and answer portion kung saan may nakahandang premyo para sa dumadalong makapagbibigay ng tamang kasagutan. Ang Lutukan Church po, panguna ng iyong lingkod ay kami nagdadaos ng mga care group, ang tinatawag na IAL sa iba't ibang barangay dito po sa nasasakupan ng Lutukan Church. At sa aming pag-IAL ng ilang buwan ay kami po ay nagdesisyon na magkakaroon na tinatawag na Women's Crusade na ginaganap po dito po sa loob ng Lutukan Church. At madaming dumadalo, maraming nakikinig at maraming nakinabang sa salita ng ating Panginoon sa pangunguna ng mga kababaihan. Kami po ay nanawagan ng iyong lingkod, nanawagan po na kung anumang klaseng paglilingkod na ating gagawin po natin iyan na ito po ay magbigay kapurihan sa ating Panginoon. Tunay po, ang tagumpay sa gawain ito ay ating pong ibalik lahat ang papuri, pasasalamat sa ating Panginoon. At yun lang po, maraming salamat at pagpalain po. Bilang pasasalamat, ang mga dumalo na kumpleto ng attendance gabi-gabi ay tumanggap ng bag of groceries. Sa pagtatapos ng ikapitong araw, nagbigay ng masidhing panawagan si Pastor Johnson Gomez. Kanyang inimbitahan ang lahat na lumapit sa unahan upang ipanalangin, isang hakbang ng pagtanggap kay Kristo bilang paghahanda sa bautismo sa darating na Sabado. Labis na pinasasalamatan ang ating Panginoong Jesus at sa pamamatnubay ng banal na Espiritu sa matagumpay na pagdaraos ng ating Women's Ministry Crusade. Sa lahat na nakiisa sa pagpupulong na ito, sa lahat na nagumalo sa pagpupulong na ito, at sa lahat sa mga panalangin upang maisagawa ang ating crusade na ito. Muli, ang papuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Layunin makapaghatid ng balitang may pag-asa. Ako si Novice Isagire, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Nagtipon ng mga kapatid mula sa 2 distrito sa Agawa, Bisao Mountain Province para sa isang makabuluhang praise meeting na nakatuon sa panalangin, pagkakaisa at panibagong sigla sa misyon. Ang kwento mula sa kabundukan, balitang may pag-asa ni Alpa Chris Alteros. Sa bayan ng Agawa, Bisao Mountain Province, nagtipon ang mahigit 100 kapatid mula sa 2 distrito para sa isang makabuluhang praise meeting. Isang pagtitipong hindi lang puno ng awit, kundi ng panalangin at paninindigan sa misyon. Sa buong programa, binigyang diin ang panawagan na manatiling grounded in the Bible at focused on the mission, habang ang panalangin ang naging sentro ng pagtitipon, paghingi ng lakas, direksyon at pagkakaisa sa paglilingkod. Nagbigay rin ng inspirasyong panawagan si Sir Jones Dengay. Hinihikayat ang bawat membro na maging kabahagi ng pagpapatayo ng church buildings sa Mountain Province Mission sa pamamagitan ng Alcansya Project. Ayon sa kanya, ang hindi kayang gawin ng isang tao nagiging posible kapag sama-samang kumikilos ang iglesia.
Ang Akansya Project ay isinasagawa taon-taon kung saan hinihikayat ang bawat membro na mag-ipon kahit ₱1 kada araw. Isang simpleng hakbang na nagiging daan para magkaroon ng lugar ng pagsamba ang mas marami pang kapatiran sa mga susunod na taon. Para sa mga dumalo, ang praise meeting na ito ay paalala na ang misyon ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa sama-samang pagbuo ng pag-asa para sa susunod na henerasyon. Layuning maghatid ng balitang mayroong pag-asa, ako si Alpha Chris Alteros, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ng mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang teleradyo ng mga programang yan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa hcnpnews@adventist.ph or gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media posts. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedacan, ako si Wilmer Jim Estrido at ito ang Hope Today, HCNP News.